Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Optic Politics. Sabi niya, ano ba talaga ang role ni Congressman Ropos Rodriguez sa House Committee on Justice? Alam naman natin na bahagi siya ng majority bloc. Kaya natural na may alignment siya sa mga proseso at direksyong tinatakbo ng committee. Pero napapansin ko rin na marami sa mga pahayag niya ay tila pumapabor kay BP Sara o nagiging protective sa kanya sa ilang bahagi ng hearing. Kaya lumalabas ang tanong, bahagi ba ito ng malaking script ng majority? Kahit gaano pa siya ka-articulate magpaliwanag, sa huli, boto pa rin ng mayorya ang magtatakda ng magiging resulta. Dahil dito, mahirap hindi mapaisip kung ang mga posisyon niya ay personal na paninindigan, legal na interpretasyon, o bahagi ng mas malawak na political strategy ng bloc na kinabibilangan niya. So magandang tanong itong tatlo eh. Kasi in fairness kay Congressman Ropos Rodriguez, yung impeachment last year laban kay BP Sara, hindi siya pumirma. Kaya noon, believe ako sa kanya. Ngayon, itong impeachment na ito, binabantayan ko yung kanyang galaw. Parehas kami ng observation ni Optic Politics. Bakit ganyan ang kanyang sinusupalpal niya sina Congresswoman De Lima, Congressman Terry Redon, at iba pa, lumalabas na para bang nagiging abogado na siya ni BP Sara, 17th member of the legal defense team of BP Sara. So ano sa tingin nyo? Kayo muna mag-comment. Yung kanyang pagdidepensa kay BP Sara is personal ba niya na paninindigan? O yun ang legal na interpretation dahil matinik siyang abogado? Law din siya ng San Sebastian College, San Beda College? O parte ng script ng majority para lumalabas na patas naman ang Committee on Justice? Ano sa tingin nyo dito? Script, legal dahil abogado siya eh. Yun ang legal na o personal na paninindigan. Kung ako ang inyong tatanungin, I might be wrong ha. Akin lang sa tingin ko. Script ito. Kaya yung aking i-shout out ko muna aking mga kaibigang researcher, subscribers, si Chris Torres at Yodora. Sabi nila, General, bumanat na naman si Ropos Rodriguez. Pumapil na naman siya. Sinusupalpal niya si Naridon at iba pa at dinidepensahan si BP Sara. Ang respond ko ganito. Parang wala akong tiwala kay Ropos Rodriguez ngayon. Respond nila, ako rin. Yes, this is just a script. Kasi made up na yung decision nila na i-impeach nila talaga si BP Sara. Itong ginagawa ngayon sa Kamara na hearing kunuhay, ano na lang, to make it appear na may due process para masunod nila yung guidelines ng Korte Suprema. Kaya tama yung decision ni BP Sara na hindi na magpakita, lahat ng abogado niya is hindi na nagpakita, kaya may binanggit pa si Congressman Ropos Rodriguez, sabi niya, this is an insult to the committee. Yung hindi pag-appear ng mga abogado man lang o BP Sara, it is an insult.
Ay di, Mary Sigaba. Kung nainsulto kayo, so what? Parte ng legal strategy yan. Kasi kung ako, si VP Sara, hindi na rin ako mag-appear. Kasi, sino yon? Congressista Joel Chua? Sino pa ba? Pinagmamayabang na nila na confident kami. We can get the 1/3 signatures para maakyat. Hindi pa nga nagsisimula ang hearing to determine probable cause. Naghahanda na sila, meron na silang 1/3. So what's the use of this hearing? Kaya tama yung statement ni Congressman Robert Nazal kahapon. Sabi niya sa statement, bakit pa kayo mag-hearing? Idireksyon nyo na lang, huwag nang mag-hearing. Kasi fishing expedition nyo lang yung hearing ninyo. Wala kayong sapat na ebidensya. Ngayon, kung ano-anong subpwenang ginagawa ninyo para lang magkalap ng ebidensya, mabuti pa iakyat nyo na yan sa Senado. Correct, agree ako doon. Kaya ang tunay na hustisya, to me, nandun sa Senado. Dito sa Committee on Justice, may nababasa akong comment na it is a committee of injustice. Alatado naman sina Congresswoman Luistro, Ridon, na kahit sinasabi nila para sa kapakanan ng taong bayan itong ginagawa namin, we are just doing our constitutional mandate. Patas kami. Tell it to the Marines. Ang patas yan. So, Congressman Ropos Rodriguez, sige lang, ituloy nyo lang. Sana nagkamali ako. Kasi opinion ko lang ito eh. Baka naman, mamaya boboto siya ng no. Ayaw niya ng impeachment. Eh di, salamat. Kaya lang, nag-iisa naman lang siya, wala. I believe, tapos na yung usapan. Mai-impeach si VP Sara. Kaya lang huwag tayong mag-alala dahil ang mga senador hindi nila kayang hawakan sa leeg. Panalo tayo sa boto ng mga senador. Ma-acquit si VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan na mo gyero. Ug karon mo na ni ang atupan sa natagaan na mo og gyero. Wakad na. Mga dati at sa luwa na sino. Tuling insurance. Tuling sa nanay ko sa niya ang oras. Ni awayan ni. Og karon humanagyod sa pag-atop ang gihatag na mo nga yero og among nakita nga maayo na gyud nga tan-awon kay dili na pareha sa una nga walay atop dugay na gyud ni kay gikuanan pag gyud og bagyo so karon atopan na gyud so maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo nga natagaan yung sin kung wala ang kini pastor. Salamat kayo sa tabang gihatag nga sin sa amo kay ug wala ang tabang nga daan ba ito akong atop sa una then tapos gibagyuan pa gyud then kung wala ang tabang wala gyud mi atop dili mi nani karon ang akong atop nga tsada kung wala ang yung gihatag nga yero. So mura to, salamat. So pila na dayto katuig ang imong atop nga Lima na to katuig. Lima na to katuig. Daan pa gyud to. Daan na gyud kaayo. So pag bagyo gipalid na gyud. Dala kahoy gigabok na dugay kay natupan. Dugay kaayo. So pila ka bulan nga imo ning himuan diri og para sa atop nga kahoy, pila ka bulan ay nakaatop ka? Ay, totoo yun. Ay, pinakaatop. Kung wala gani ning tabang, siguro wala pa gini na atop. Eh, wala naman, palid na sa hangin. Oo, so wala unsa day imong trabaho? Ang trabaho, farmers. Magmuso lang. Kung unom ka bulan ay ka harvest na ay ka makakorta. So walay budget gid sa palit sa yero. So, mura to, salamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo.